Nalista bilang testigo ng impeachment prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte ang court sheriff na sinapak ng bise noong Davao City Mayor pa siya. Ipinatatawag din bilang testigo si Mary Grace Piatos na lumabas noong walang birth records. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff na nagpapatupad ng demolition order noon sa lungsod. Ang sheriff, si Abe Andres, ay kasama ngayon sa listahan ng mga witness na isinumite ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Duterte. Sa pre-trial brief documents na isinumite ng prosekusyon at nakuha ng GMA News, sinabing ihaharap daw nila si Andres para patunayang may tendency ang bise na maging bayolente. Isa siya sa 8 witness kaugnay ng Article of Impeachment sa pagbabanta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Isa pang witness na nasa listahan ng prosekusyon. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Si Mary Grace Piatos, pangalang nakapirma sa resibo para sa natanggap umanong pera mula sa confidential funds. Lumutang ito sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress nang imbestigahan ang tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, wala silang record na may pinanganak na may ganitong pangalan. Negative record po for Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at Kokoy Villamin. Tama po ba? Tama po, sir. Pero paano ngayon ipipresenta sa Senate Impeachment Court ang isang multo? If ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented. I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? Well, you remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are not fictitious, are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. Tumanggi si Luistro na kumpirmahin kung kasama nga si Mary Grace Piatos sa listahan nila ng witnesses. Bawal kasi nilang talakayin ang merito ng kaso. Kasama rin sa mga inilistang witness ng prosekusyon ang miyembro ng Duterte legal team na si Attorney Michael Powa. Dating nagsilbi si Powa sa ilalim ni Duterte bilang spokesperson ng Department of Education. I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President. Nakalista rin si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise para tumestigo sa inilahad na niya sa House Committee on Justice na pag-deliver ng confidential funds ng OVP sa ilang individual. Attorney Reynold Munsayak, dating spokesperson ng OVP, na nakita raw ni Madriaga na nasa bar kung saan nag-deliver si Madriaga ng pera. At Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sa OVP. Para sa Article of Impeachment tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, kasama sa mga inilistang witness ng prosekusyon, si dating Senator Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, at dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng bise at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, I'm sure you have listened to the testimony of former Senator Antonio Trillanes, and there was mention in his testimony before the Committee on Justice of the role or participation of Attorney Carandang. That's about all I can say at this time. Ipipresenta rin ng prosekusyon ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise mula noong mayor at vice mayor pa siya ng Davao City hanggang sa maupo siya sa Office of the Vice President. Pero kine-question ito ng mga abogado ng bise dahil hindi naman daw impeachable official ang bise noong mayor at vice mayor ito.
kontra ng prosekusyon. First of all, integrity is a continuing requirement. Ngayon, of course, when we speak about impeachable offenses, that relates to the fitness of the officer to occupy that particular position. Tinukoy ni Representative Chel Jokno ang kaso ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang pinag-usapan doon ay hindi naman yung mga nagawa o sinabing ginawa niya nung siya ay umupo na bilang justice. Those were allegations regarding what she did or did not do way before she became a justice of the Supreme Court. So kung yun ay relevant sa kaso niya, bakit hindi siya magiging relevant dito sa atin? Para sa article of impeachment tungkol sa umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd, kasama sa mga inilistang witness ay sina dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at DepEd Director Resty Osias na nakatanggap umano ng mga sobreng may cash. Sa pre-trial brief naman ng defense team na nakuha ng GMA News, kasama sa nakalista rin bilang witness sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Ramil Madriaga, NBI Director Melvin Matibag at dating Senador Antonio Trillanes IV para pabulaanan ang articles of impeachment laban sa bise. Gayon din sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman, mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Commission on Audit, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority at iba pa. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Patuloy pa rin nakakaranas ng masamang panahon ng ilang lugar sa Luzon at Visayas. May mga binaha at pagguho ng lupa dahil sa biglaang pag-ulan. Nakatutok si Mari Zumali. Malakas na ang hangin at malalaki na ang alon sa Iloilo. Kaya kahit gustuhin ni Wilfredo na mangisda, nagdesisyon muna siyang huwag pumalaot. Delikado eh. Oo. Kay gulpiada, dia bala mo hangaraan mo. Kaya gulpi ng hangin nga sarida. Sa ngayon, naka-heightened alert na ang Coast Guard Station ng Iloilo dahil sa binabantayang bagyong Francisco at ng tropical storm sa labas ng PAR. We strongly advise na sa ila sir nga hindi sila na magpanawod kung walain ang tiyempo and as what you have said sir hindi mapaktan gulpi lang nagabaspog ang hangin kagang nagadalag ko ang balot. Maliban sa pag-inspeksyon sa mga pantalan, nagbabala rin ang PCG sa mga resort at iba pang mga establishmento sa coastal areas na iwasan muna ang water activities. Dahil malakas na rin ang mga alon sa bandang isla ng Boracay, kaya todo kapit sa palubog na nilang bangka ang 6 na crew na ito. Agad naman silang nasagip ng mga tauhan ng Aklan Maritime Police. Kalahok sila sa Parao Race ng Malay LGU, kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Wala namang nasaktan sa kanila. Dahil daw po sa malakas na hangin, kaya siguro hindi na nila nakaya, kaya bumaliktad yung bangka. Sa mga 30 participants, sila lang naman po yung bumaliktad. Dahil naman sa malakas na ulan, kaya gumuho ang lupa sa bahaging ito ng Barangay Sumaray, San Remigio, Antique. Walang nasaktan sa landslide, pero pansamantalang apektado ang mga dumaraang motorista. Nagsagawa na ng clearing operations ang LGU. Sa Cainta Rizal naman, mabilis na binaha ang bahaging ito ng Barangay San Isidro kasunod ng bigla ang buhos ng ulan. Inabot pa ng hanggang tuhod ang baha na nagpahirap sa mga sasakyan. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto ngayon sa mga naturang lugar ang habagat na mas pinalakas pa ng bagyong Francisco. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong pinangalan ng Gardo habang nakalabas na ng PAR ang bagyong Francisco. Wala nang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng bansa pero posible pa rin magpaulan sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon ang bagyong Francisco. Ayon sa Pag-asa, sunod na nitong tutumbukin ang bansang Japan. Samantala, ang bagyong Gardo huling namataan 1,400 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Pahilagang kalura ng galaw nito sa bilis na 45 kilometers per hour. Mababa ang tsansa nito maglandfall o magkaroon ng direktang epekto sa bansa, lalo't daraan lamang yan sa may kanto ng PAR. Hindi rin ito magtatagal at agad ding lalabas bukas. Dahil sa papalayong bagyong Francisco, habagat at localized thunderstorms, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa.
Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may pag-ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bandang hapon at gabi, mas marami ng uulanin at halos buong bansa na ang makararanas niyan. May malalakas na ulan na posibleng maranasan sa ilang lugar gaya po ng Central Luzon, Central Visayas, Bicol Region, Western Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila kaya maging alerto pa rin at mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Animoy nanonood daw ng sikat na sci-fi series ang mga taga-Russia kamakailan nang magkulay pula ang kanilang kalangitan. At ang kanyang pagpula ng langit umabot din hanggang dito sa atin. Maraming namamangha sa nagba-viral na video ito. Ang kalangitan kasi sa video, pulang-pula. Komento ng iba. Mayaring tulad daw ito sa location ng isang sikat na science fiction o horror series. Parang sa Stranger Things. Yung kulay ng clouds, parang dugo. You guys don't know about Stranger Things? Pero hindi ito hinugot sa anumang palabas. Hindi rin ito produkto ng AI. Kuha ito sa bayan ng Mias sa Russia nitong June 21. Araw kung kailan hinagupit ng isang malakas na thunderstorm ang Chelyabinsk region. Nitong Martes naman, ang kalangitan sa ilang lugar sa Pilipinas namula rin. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Kapag nagkulay pula ang ating kalangitan, wala tayong dapat ikabahala. Ang pangyayaring ito normal at kayang ipaliwanag ng siyensya. Nagiging pula ang langit bago o habang may bagyo o masamang panahon dahil sa paraan ng pagkalat o pag-scatter ng liwanag ng araw sa ating atmosphere. Tinatawag po nating Rayleigh scattering. Kapag matagal po siya o malayo yung travel na light niyan, ang tendency po yung mga kulay na may maliliit or may shorter na wavelengths na absorb or hindi nakakarating doon sa mas malayong lugar. So yung mga kulay na may mas longer wavelengths such as yung kulay red, kulay orange or yellow, sila po yung nakakarating. So in this case, ang natira po is yung pula. May nakita tayo doon na parang roll clouds. Usually nakikita yan sa mga mid-latitude countries. Bihira po siya dito sa tropical countries kasi nangyayari po yun kapag may malaking contrast ng temperatures. Ito ang isa pang phenomenon sa ating kalangitan na tila hinugot din sa mga science fiction na palabas. Nakamamanghang mga kulay pulang kidlat na kinulayan ng langit. Ano ito? Ang tawag sa natural phenomenon na ito ay red sprite. Isa itong uri ng TLE o transient luminous event. Kidlat ito na nabubuo sa mesosphere o yung sa ikatlong layer ng ating atmosphere. Kapag merong malakas na positive lightning discharge, ito yung nagdudulot ng electrical breakdown sa mga nitrogen molecules. Kaya tila na-excite at mas nagiging aktibo ang mga ito at naglalabas ng matingkad na kulay pula. Pero pagkatapos ay bumabalik din agad ito sa normal na estado. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24. Niyanid ng malalakas na lindol ang bansang Venezuela at Japan. Sa Venezuela nga ikambal o magkasunod pa ang lindol na parehong lagpas magnitude 7 ang lakas. Pinangangambahang madagdagan ng mahigit 100 at 64 ang patay doon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kanya-kanyang karipas ng takbo ang mga inabutan ng malakas na lindol sa Maiquetía Airport sa Venezuela. Nagbagsakan ng kisame at nagkabitak-bitak ang mga pader. Sinara muna ang paliparang wasak na wasak sa tindi ng pagyanig. Mira cómo está el techo. Todo quedó destrozado. Dios mío, está temblando. Unti-unting gumuho ang gusaling ito sa Nagua-Nagua sa Carabobo. Kasunod yan ang kambal na lindol na tumama sa Venezuela. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, 6:04 p.m. oras sa Venezuela,
Alas 6 naman ng umaga dito sa Pilipinas, yumanig ang magnitude 7.2 na lindol. Wala pang 40 segundo, nasundan yan ang mas malakas na pagyanig at umabot sa magnitude 7.5. Ang epicenter ng dalawang lindol, parehong naitala sa bayan ng Yumare. Ito na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Venezuela sa loob ng mahigit 100 taon. Maraming bahay at gusali ang tuluyang gumuho. Sa capital ng Venezuela na Caracas, may mga residenteng natrap sa pagguho. Ganyan din sa La Guaira. Ayon sa mga nakaligtas, may mga sigaw silang naririnig na humihingi ng tulong. Ang lalaking ito, binalikan ng gumuhong gusali para hanapin ang kanyang anak. Batay sa predictive modeling ng USGS, posibleng libo-libo ang nasawi dahil sa mga pagyanig. Ayon sa ulat ng Reuters, holiday pa sa Venezuela nang mangyari ang lindol, kaya marami ang nasa kanilang mga bahay. Nasa ilalim na ng state of calamity ang Venezuela. Si Pangulong Ferdinand Marcos nagpahayag ng pakikiramay at simpatya sa mga mamamayan ng Venezuela. Patuloy ang monitoring ng Department of Foreign Affairs sa mahigit 70 Pilipinong naroon. Anila, sa ngayon ay walang naitatalang Pilipinong nasaktan sa lindol. May Philippine version nga ba si Timothy Chalamet? Saya ng ilan sa latest photo shoot ni Miguel Tan Felix kung saan flex na flex ang kanyang face card at toned physique. Paano nga ba na-achieve ni Miguel ang look na yan? Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Mula sa napaka-cute na child star hanggang sa kinakakiligang boy next door na binatilyo. Ngayon, dashing leading man material na si kapuso homegrown artist Miguel Tan Felix. Sa pagsalang noon ni Miguel sa GMA News interviews, proud si Miguel na in-embrace ang maturity lalo't malaking bahagi raw ito ng trabaho. So, you're enjoying this version of you now? Yes, ako na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko yung bawat na. Example, dati sa kung ano yung role ko, talagang minamarinate ko yung sarili ko sa character. Bukod sa mustache, marami rin ang nakapansin sa toned body ni Miguel. Bunga raw yan ng pag-gym na bonding na rin nila ng bunsong kapatid niyang si Yuan. Kaya naman sa latest photoshoot na ito, di lang serving face card, highlight din ang toned chest at sophisticated rugged charm look ni Miguel na inihahalin tulad pa sa mga international stars na sina Timothy Chalamet at Jacob Elordi. Tagal ko na kasing walang glam shoot tagal ko walang fun shoot. So, you know, para lang maalala ko na may editorial side din ako. During his free time, binabalikan daw muli ni Miguel ang kanyang hobby na bouldering or rock climbing. Recently, nakasama pa niya sa activity ang girlfriend na si Isabel Ortega at ilang kaibigan. Puro paltos, kalyo, paltos. Pero enjoy satisfying. Nakaka-challenge siya. Para sa akin kasi ako kasi mahilig ako sa puzzle and physical activities. Yun, parang pinaghalo. Nakasama rin ni Miguel si Isabel sa isang charity event kung saan binisita at nagbigay tulong sila sa isang home for the aged. Samantala, excited rin si Miguel sa pagpasok ng bagong Task Force Firewall cast member na si Kailin Alcantara bilang forensic analyst na si Kali Sandoval. Si Kali, may past daw sa karakter niyang si Galo. Dagdag kulay sa buong team Firewall kung paano ba dynamics sila pag nandiyan na si Kali. Wishing din daw si Miguel na magkaroon din ng crossover ang karakter ng kanyang idol na si Ding Dong Dante sa The Master Cutter na si Atoy. May naiisip na nga raw siyang senaryo kung sakaling magkitang muli sina Atoy at Galo. Siya yung tutulong sa mga pinakamahirap naming misyon. Kung kailangan namin ng disguise, di ba? Siya. At kung may hahanapin kayo? Kung kailangan namin ng suit. Pwede. Bukod sa Task Force Firewall,
Muli ring mapapanood ang travel show ni Miguel na Planet XP sa Sabado, kung saan maipapakita naman niya ang kanyang love for adventure and traveling. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happening.